Kaugnay po niya, makapanayan po natin si Senador Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senadora. Magandang umaga po, Igan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Puntahan po natin itong naging testimonya ni Sheila Guo. Opo. Ano masasabi niyo po rito? Matimbang ba ang katotohanan kaysa kasinungalingan? Well, marami pa rin kasinungalingang nakatago, Igan, pero medyo matimbang na yung katotohanang natumbok namin. Actually, ang pasabog sa hearing kahapon ay yung direktang pag-amin ni Sheila Guo na kasabay niyang umalis ng bansa. Apo. Sina Alice Guo, no, at Apo. Wesley Guo. Kwento niya, sinundo daw sila sa farm, sa Bamban, ng isang van, tapos naglakbay na ng ilang oras, tapos dumating sa isang lokasyon kung saan sumakay ng maliit na puting barko. Tapos nung nag-transfer na naman sa isang mas malaking barko na, sabi ni Sheila Guo, parang fishing ship, tapos lumipat na naman sa isang maliit na barko na kulay blue or green daw. Well, according to information na nakuha ng opisina ko, Igan, pinatotohanan din ng mga government agencies. Dumating daw sila, Sheila Guo, sa Malaysia noong July 18. At sabi niya kahapon ni Sheila, minit nila si Cassie Leong Opo. doon sa Malaysia. O pagkatapos sa Malaysia, lumipad sila papuntang Singapore naman noong July 21. Opo. At magkakasama-sama silang nag-ferry papuntang Batam, Indonesia, noong August 18. Na doon sila ni Cassie Leong ay nahuli ng mga otoridad. Pero speaking of kasinungalingan, may mga magugulo pang mga detalye na hindi pa natin nakukumpirma. Opo. Hindi pa natin alam kung saan talaga sila umalis dito Opo. sa atin. Mula Sambales ba? Mula Suwal ba? Saan ba? At Opo. hindi pa rin natin alam kung sino-sino ang mga taong nakipagsabuatan sa kanila. At ang pinakahuling balita, Igan, Opo. mula sa BI, nasa Jakarta, Indonesia daw, Mhm. yang si Alice Guo. Kaya kung may mga kababayan tayo na nakikinig ngayon na nandyan sa Jakarta, kapag nakita nyo siya dyan, report nyo na agad ha. Kasi sa panig namin din, Igan, hindi kami titigil hanggat mapanagot ang mga nasa likod ng pag-eskapo ni Alice Guo. Opo. Doon sa pag-eskapo nito at nagbigay ng protection sa kanya, civilian ho ba o meron ding mga tao sa gobyerno? Yun yung masakit na pinag-iisipan po namin, Iga, na sa kabila ng maraming prosesong naghahabol kay Alice Guo at yung mga kasong sinimula ng ihain sa kanya, mga instrumentong inilabas laban sa kanila tulad na lang ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigration, kung bakit sa kabila ng lahat ng iyon nakatakas pa siya. So, hindi na masisising isipin namin na meron talagang either nagpabaya o Opo. worse, nakipagsabuatan na Opo. tao sa gobyerno para paano siya nakatakas. Senadora, yung pag-amin ni Sheila Guo na hindi sila totoo magkapatid ni Alice Guo, Yes. may implikasyon ba to sa inyong investigasyon? Well, importante sa amin yan, Igan. Bukod sa hindi niya tunay na kapatid si Alice Guo, inamin din or lumabas sa pagharap sa amin kahapon ni Sheila Guo na tulad ni Alice Guo, hindi rin siya Pilipino. Opo. In fact, meron siyang Chinese passport kung saan ang pangalan niya ay Zhang Mier. At ayon sa NBI, ang fingerprints nitong Sheila Guo ay nag-match sa fingerprints ni Zhang Mier. Tulad ng pagpapatunay na nila na fingerprints ni Guo Huaping at ni Alice Guo ay magkapareho. At mula din sa bibig mismo ni Sheila Guo kahapon na yung ama at ina niya ay nasa China. At siya mismo pinanganak sa China. At 2001 lang siya nakapasok dito sa ating bansa. Kwento niya, kinuha lang di umano siya ng tita niyang si Lin Wenyi na partner di umano ng tinuturing niyang ama na si Jian Zhongguo Opo. para magtrabaho sa embroidery business nila sa Bulacan. Yung dalawa rin yun ang sinasabing mga magulang ni Alice Guo, di ba? O ito nga si Jian Zhongguo ang sinasabing totoong tatay ni Alice Guo at siya ring nag-ayos daw ng mga delayed registrations of birth nila, si Alice at si Sheila. May pinakita din ako kahapon, Igan, sa Oo. hearing na NBI record na nakapangalan kay
isang Sheila Guo, kaparehong birthday, sa Sheila Guo nakaharap namin kahapon sa hearing. Pero ibang tao ang nasa photo. So parang doon kay Alice Guo din. So naitanong tuloy namin tungkol kay May isa pang Sheila Guo. Oo. Oo, may isa pang Sheila Guo, Igan. So stolen identity na naman ba ito? At pareho din ito sa NBI record na ni Sheila Guo na pinakita ko dati na parehong mga detalye pero ibang tao ang nasa photo. At ito pa, Igan, ang nakapagtataka pa, itong NBI record ni Sheila Guo at Alice Guo, yung ibang Sheila at Alice ay pareho ang address. 138 Kalanchaw Street, Project 8 QC pareho. At ayon mismo sa inyo, sa media, wala po namang taong nakatira sa address na to. So, para ulitin, stolen identity na naman ba to? Nakaka-alarma na. And lastly, tungkol dito sa misteryosong mga Sheila at Alice bakit kailangan marami silang record at yung maling impormasyon ng kanilang sinusulat dyan sa mga like NBI clearance? Maling impormasyon, magkakaibang photo, kaya lang magkakaparehong fingerprints petsa ng pag-apply, pag-ayos ng kanilang delayed birth registration. At parehong November 3, 2005, inayos yung NBI records nung dalawa at November 4, Senadora, nabukasan yung delayed birth registration. Yes, Igan. Yung tsansa na makabalik na o maibalik na si Alice Guo sa Pilipinas? Hindi po yan namin binibitawan, Igan, sa panig ng mga komite sa Senado. At inulit ko sa mga ahensya ng gobyerno kahapon, hindi namin kayo pinabibitawan sa inyong tungkulin, ibalik siya dito. So, nakatukoy pa rin na di umano nasa Indonesia na, Jakarta na daw si Alice Guo. Pinaghahanap din pa rin dapat yung Wesley Guo. So, buo pa rin ang aming intention, Igan, na mapaharap sila dito sa ating mga korte at pati sa amin sa Senate Committees on Women at saka Justice and Human Rights. Yung contempt kay Sheila Guo, babawiin na ba ng Senado? Makakalaya na siya? Hindi po namin nabawi yun kahapon, Igan, dahil humarap pa lamang siya sa subcommittee ng Justice and Human Rights. Ang contempt po kasi niya ay inisyu namin sa Committee on Women. So, kailangan muna niyang humarap sa amin dun sa Committee on Women Investigation bago ma-purge yung kanyang contempt. Pahabol lang ako, reaksyon sa pagharap ni VP Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara. Ikaw ay nakaharap mo rin siya sa Senado. Ayan, hindi pa rin nagbabago ng ugali. Yung sense of entitlement, ibang klase rin talaga na nakakashock mula sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Hindi po pwedeng pumasa yung ganyan, Igan, dahil hindi lamang yan perang hawak ng gobyerno, yan ay perang galing sa buwis ng mamamayan at tama lamang dapat busisiin namin sa Kongreso, whether dyan sa House o dito sa Senado, at tamang dapat maging accountable ang bawat executive official para sa hinihingi nilang budget. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Maraming salamat din po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.